Mabuhay! Ako si Rema and welcome to my art space. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Nasugbu, Batangas para kilalanin ng isang artist na may natatanging estilo sa kanyang sining. Ating pakinggan ang kanyang istorya. And if you are a foreigner who is not familiar with the Tagalog language that I'm speaking, I suggest you click on the CC button for full English subs of this interview. Hello! Pakikilala ko po sa inyo ang isang magaling na artist at kaibigan ko rin na si Aucano Abapo. Ate Au, pakilala niyo naman sa amin kung sino po kayo at ano po ang inyong ginagawa. Hi everyone, this is Au Abapo, Aucano Abapo po. Actually, ang name na Au is from Aurora po talaga yung name ko, pinaiksi ko lang siya. And I'm from Santa Rosa, Laguna, but now based po ako dito sa Nasugbu, Batangas. And ang dati ko pong work ay barista sa isang cafe, sa mga cafe na sa Santa Rosa, Laguna, and yun po ang aking naging trabaho. And sa ngayon, nag-focus muna ako bilang artist and sumali sa mga group art exhibits and mag-research or kasi I'm a self-taught artist, kaya nagre-research ako. Before my first exhibit, sumali muna ako sa first Sining Pilipina noong 2024. My brother's best friend, si Sir Neil Salita, invited me or suggested na sumali ako sa first Sining Pilipina. Hindi naman ako nakuha one of the finalists, but ito yung naging parang gateway ko and then na parang magseryoso bilang artist. Tell us muna yung first nyo, paano kayo nagsimula sa art and bakit nyo nagustuhan ang art? Nung nakita ko na yung sarili ko na mahilig ako sa arts, nung bata pa ako, nagdududal ako sa walls namin, which is, yun nga, napapagalitan ako ng mother ko kasi syempre ayaw niya yung, kasi we're just renting an apartment at bawal yung madumihan yung walls. And then, napagalitan niya ako noon and she promised me na wag mong sulatan, wag mong drawingan yung walls kasi magagalit yung may-ari, paalisin tayo dito sa bahay. Siyempre, tatakot ako nung bilang bata, naniwala ako sa nanay ko. And then, binili niya ako ng mga art materials ko, papel, crayola, pencils. Kinder pa lang ako noon siguro mga 4 years old, 5. Yun ang mga nare-recall ko, doon ako nag-start. And elementary, the usual thing, mahilig ako mag-drawing. Tapos, kaya lang kasi wala akong lakas ng loob. Yung classmate ko, sinasabihan ako, marunong ka pala, Aurora. Aurora kasi yung tawag sa akin o kaya Kano. Marunong ka pala, Kano, mag-drawing. Ba't di ka sumali dun sa slogan contest ng schools ko? Di, ayoko, kayo na lang. Ganun na lang. Hindi ako sumasali kasi naiya ako. Tapos yun lang, ganun. Tapos, nung tinuloy ko siya, siguro after kung nakagraduate ako ng college sa AMA bilang computer secretarial. Yun ang aking course talaga. And then after that, pumasok ako after graduation ko, I graduated from AMA and then nakakuha ko ng trabaho agad as an office secretary. Tapos noon, napagod ako sa pagtatrabaho sa corporate world. Nag-stop ako magtrabaho sa corporate world, enroll ako sa Philippine School of Interior Design. So, gusto ko maging interior designer kasi mahilig ako mag-ayos ng bahay, mahilig ako mag-drawing. Ginagaya ko yung mga drawings from the magazines. Ano yun na turuan yung sarili niya? Mga anong age po kayo nagsimula? Naging seryoso ako na self-taught artist nung pandemic time. Yun, and then nag-self-study ako, nanonood ako sa YouTube kung paano nag-umpisa ako sa watercolor, yung mga grade, yung watercolor, simple lang. I just ordered from Shopee. Tapos noon, nag-sketch ako. And then, yun, unti-unti akong ganoon. And practice ako ng practice. Talagang totoo yung sinasabi nila, pag nag-practice ka, yun, nakakatulong talaga. Practice makes perfect nga. Yeah, exactly.
So, you said watercolor is your first medium, no? Mhm. Did you try other mediums then? Yeah, it's acrylic on canvas. Nagustuhan ko siya. Yes. Kasi nalalaro ko yung pintura, and then nami-mixture ko yung kulay niya na gusto ko. And yung texture, gusto ko sa acrylic. And yun, doon na nag-umpisa lahat. Okay. By the way, can you Excuse me. tell us, you share yung style mo? Art style ko is, for me, ang tingin ko doon is minimalist, abstract expressionism. Ano yung pinuhugutan or inspiration ng mga art pieces niyo po? Ang inspiration ko sa mga art pieces ko, unang-unang sa lahat, nagdadasal ako kay God. Hindi ako religious na tao talaga, pero lahat ito ay nanggagaling kay God. Hindi ko alam minsan kung anong gagawin ko eh. Nagdadasal ako, God, i-guide mo po ako. Parang kasi pag kinakausap ko si God, parang tatay ko, tropa ko, depende sa mood ko. Hindi ko na po maintindihan to, Lord. Hindi, ano ba, kulay blue ba o dilaw ba ilalagay ko gano'n? And pinaka main subject na gusto kong ginagawa, yung may mga fashion. Yung mahilig ako sa mga babaeng maayos magdamit. Siguro kasi gusto ko maganon ako. I want people na good dresser, babae man siya o lalaki siya. It doesn't matter sa akin kung mukha kang basahan. Yung damit mo, galing pang ukay yun or whatever. Basta you look good kung ano yung gusto mong isuot sa sarili mo. Because yung pagdadamit, yung fashion, statement or style, nagdadala bilang ikaw. Yung uniqueness mo bilang tao, bilang ikaw, yung individuality mo. Kaya yun isa sa mga pinagugutan ko. Kung mapapansin mo, if you are going to check it out, sa mga nagawa ko na nag-umpisa ako sa footwears, kasi bilig ako sa sapatos, and then sa damit, yung babaeng nakadamit na siya yung footwear na yon, yung Footsteps of Dreams, that empty ko siya sa first scene ng Pilipinas noong 2024. And then yung second na painting ko na sinali ko sa LRI Design Plaza sa aking art group na Artist Pilipina, Artist PH, group artist yun. Ang aming group, ang leader namin doon, or founder is Miss Jean Kirayo. And yun yung aking first exposure as an artist na talagang dream come true and answered prayer talaga. Kasi pinag-pray ko, God, gusto ko pong makita yung aking art piece or piyesa ko na nakasabit sa isang gallery. Bata pa ako, pangarap ko na yun. Pangarap niya na talaga yun. Kaya nung in-invite ako ni Miss Jean Kirayo, na-excite lang ako ikwento nung January. Sabi niya, kasi si Jean Kirayo, si Miss Jean Ki ay ka-churchmate ko sa GCF Santa Rosa. Okay. Yun. Kasi taga Santa Rosa Laguna ako before. And then, she invited me na sumali kasi alam niya na gumagawa ako ng mga art pieces. And I'm very grateful sa kanya talaga. Forever grateful sa kanya kasi she's the only one na nag-open ng pinto para sa akin para makapasok sa artist community. And yun nga yung babaeng aking I call it yung aking subject, Anya, na ano siya, very fashionable yung itsura niya. And then, yun, nakapasok siya sa Verano 1 ng exhibit namin that was year 2024. And nagtuloy-tuloy na yung aking pagsali sa mga art group exhibit. And thank you ako, grateful talaga ako doon sa mga taong nagtiwala sa akin na maisali ako kahit very newbie pa ako and amateur. And to be honest, hindi ko alam yung ginagawa ko. Basta gawa na lang ako ng gawa. Parang how many exhibits na yung nasalihan niyo? Sa ngayon, pang-8 na exhibits itong nasasalihan ko. Malaki Thank God, naka-8 na po ako. Laking fit na nun Pero nagpapasalamat ako dun sa mga taong sumuporta sa akin sa unang piyesang ginawa ko, yung Footsteps of Dreams, and yung si Anya na I forgot the title of my piece na sinali ko sa Verano 1. Wala akong budget for that pieces ko. Humingi ako ng sponsoran niyo naman ako, friends, sa aking gagawin na ito yung gagawin ko. Sasali ako. This is my first time na sumali dito sa group exhibit nito, and this is my dream. And masaya ako kasi may mga taong sumuporta sa akin, yung family ko, friends ko, and yung church friends, yun, sila, and relatives. Malaking utang na loob ko sa kanila. Kung ano ako ngayon, hindi ko makakalimutan na sila ay naging umpisa ng aking pangarap.
which is, ano nga ba yun? Yung Likas na kulay. Likas na kulay na Mhm. ginanap sa Paete, no? Yes. Ayun, kwento niyo sa amin yung pyesa mo at anong ibig sabihin ng piece mo doon? Yung piyesa kong yun, yun yung sinali ko sa Unified Artist Group at kasali yun sa exhibit sa Paete, Laguna po. Kung makakarating po kayo o makakabisita kayo sa Paete, Laguna at Cafe Quesada sa Paete po siya. Yun yung, bali ang kwento nun ay dapat yung design na yun ay pang GSIS entry ko this year. Yung contest? Yeah. Oo, yung this year, GSIS. Kaya lang, bali, nagkaroon ako ng parang problema, hindi ko siya naisali. So, ginawa ko, tamang-tama, merong exhibit para sa UAS at ito na nga si Likas na Kulay. Yun ang ginawa kong design. Yung design na yun, yung babae, dun sa gitna, ang inspiration na pinagukutan ko nun dun sa tattoo ng kasama kong barista sa Pink Cup Coffee, dun sa Paseo Santa Rosa. Nagandahan ako dun sa tattoo design ni Sir Art Sampay dito yata yun, sa left niya. Nung muna ko siyang nakilala, kasi ang dami niyang tattoo rin. Ang ganda ng mga tattoo niya. Ang gandang-ganda ako dito sa tattoo niya. So, gusto ko tong nahihiya ako sabihin sa kanya, gusto ko tong ipinta. Kaleidoscope Dream ang title kasi nga tayong mga artist, parang kaleidoscope yung tingin natin sa mga kulay, sa mga para sa akin sa subjects natin. Anytime nagbabago siya, balikan mo yan bukas, next month, may nakikita kang pwede mo siyang i-improve or i-add on to make it parang maging innovative or improvement ng isang piyesa. For me, I find yung colors vibrant and just like your personality. Very vibrant. Kasi si Ate Ao, very vibrant, very bubbly, very transparent. Kung makikilala niyo siya, sobrang fun siyang kasama. Pero ito, ano po yung mga challenges niyo na na-experience as an artist? Unang-una, minsan may mga close friend ka or close relative or loved ones na hindi naniniwala sa'yo. Na pag sinabi mo, artist ako, then sasabihin nila, oy, artist ka? Para pag sinasabing hindi ka namang magaling eh. Artist ka ba talaga? Isa yun, yung para bang imbis na encourage ka nila, ironically, close friends mo sila, relatives mo sila, loved ones mo sila, parang na-challenge ako doon. Sabi ko, artist ako. Sabi ng puso ko, sabi ng isip ko, sabi ng mata ko, sabi ng pakiramdam ko, artist ako. Sabi ko, Lord, sabi hindi daw ako artist. Sabi ko, di ba artist ako, Lord? Practice ako ng practice noon. And then, ito na ako ngayon. Thank you, Lord, talaga. Artist na nga po ako. Kasi hindi interview na ako ni Miss Rema. Di ba? Thank you, Lord. At naka-8 times na akong kasali sa mga exhibit at hindi ko po ito magagawa kung hindi po ako artist. At tinulungan ako ng mga taong tumulong talaga sa akin at sinuportahan ako kahit newbie pa lang ako, amateur pa lang ako. Pero for me, parang kahit sabihin niya na parang amateur sa art, parang kung ako nga, starter lang din ako. Second challenge being an artist, tumatumbling ako sa budget. Kasi simpleng barista lamang ako and Laguna rate, pinagkakasya-kasya ko lang yun. And then, mag-isa lang akong kumakayod para sa sarili ko, paying my rents, my bills. Pinag-budget ko yun. Magkano bibili ko sa pintura, sa pagkain ko, oops, magbabayad ako ng renta ngayon. Kaya lang minsan iiwasan ko nga pumunta ng National Bookstore at saka ng Life and art shop dun sa Sulinad. Kasi nga pag hindi ako lalabas ang wala akong bit-bit na nakakaano eh. Kailangan ko to eh. I know the feeling. Art bar. You can relate with that, no? Art bar. Tsaka, hindi ako pwede. Nasisira budget ko pag pupunta ako ng art shop eh. Imbis na kasi sayang siya pagka binili, hindi mo binili. Tapos pagdating sa bahay, iniisip ko siya, sana pala nabili ko, kailangan ko siya dito sa kulay. Yung kulay na yon, yung mga gamit na yon, kailangan ko dito for this piyesa. Third is health. Kasi nilalaban mo, nagtatrabaho ako. Babudgeting ko din yung pagtulog ko. Kasi bilang artist, sa gabi ako
may katahimikan at nakaka-focus. Kaya napupuyat ako pag gising ko ng umaga. Minsan sa trabaho daw maka-focus. Kapag opening shift ako, siyempre maaga ka magigising. Yun yung mga pangatlong challenge. And fourth is, yung bibit-bitin mo yung pyesa mo sa venue. Bibit-bitin mo yan. Pag malaki yan, papasok na doon paano mo siya bibit-bitin. Ibiyabiyahe mo. And then, papasok ulit yung number 2 challenge, yung budget. Paano mo siya ibiyabiyahe. Ganun. For those who want to, kumbaga, magsimula ng art pero who are scared, di ba? Parang paano nyo po sila ma-encourage na mag-start? Magtiwala kayo sa sarili nyo. At magtiwala kay God. Magdasal ka. Ayun, siyempre, some people will find it corny. Kasi, yung katulad sinabi ko, hindi ako religious na tao. Pero nagtitiwala ako kay God. Lahat ng ginagawa ko, pinagdadasal ko muna to. Pumalpak man ako o hindi. Kasi nararamdaman ko minsan pagka tutuloy ko ba to o hindi. Palpak na naman ako, God, sorry ha. Ito po ang aking option. And then, practice ka lang. Huwag kang makinig sa mga discouragement. And thank you so much. Ang ganda. Na magpasalamat po dun sa mga taong nagbigay sa akin ng opportunity, unang-una sa lahat, ang Panginoong Jesus. Binigyan niya ako ng ganitong gift na minsan hindi ko nga maintindihan kung ano yung ginagawa ko sa totoo lang. Gawa lang ako ng gawa. Minsan siguro some people can relate with this, yung nakatitig ka lang sa wall. Hindi ko nga alam, minsan baka may pagkapraning na ako, nakikita mo may mga images kang nakikita. Sometimes pag may mga images ako nakita from those lines from the walls, dinodrawing ko siya. Minsan nga nakakatakot pa itsura. And gusto ko magpasalamat sa mga taong tumulong sa akin kung bakit ako nandito ngayon. Thank you so much for the opportunity. This is my first interview! Feeling ko, celebrity na ako. Thank you so much, Miss Rema. Pag celebrity po kayo, huwag niyo po akong kalimutan. Thank you so much for that. Tubig lang may bibigay ko sa'yo. Ay, sorry. And yung sa mga tao na tumutulong sa iyo, huwag mong kakalimutan yun. Matuto tayong lumingon sa pinanggalingan natin. Kung meron ng mga taong nag-put you down or nag-discourage sa iyo, huwag mo silang balikan ng masama. Ipakita mo lang na totoo kang tao at tama yung ginagawa mo. Just be kind and have a good heart. Yun. Huwag kang mananakit ng tao. But yun, and God will not glorify kung mananakit tayo ng tao. Meron pala akong bagong segment sa vlog ko, which is mag-activity time ako with the artist. So, for Ate Ao, ang gagawin namin, magko-collab kami ng painting. So, meron kaming canvas, tig-isang canvas, and every 10 minutes, mag-paint or magdo-draw kami ng isang figure or whatever figure na gusto namin. Pag natapos yung 10 minutes, magpapalitan kami ng canvas. Tapos, hanggang sa matatapos na to pag nabuo yung painting or nabuo yung canvas. So, ready na tayo? Yeah, sure. Yes, let's go! Twice lang kami nagpalit. Parang 20 minutes lang namin natapos yung painting. So, ano masasabi mo sa naging results ng paintings natin? Amazing. Nakakatuwa yung kulay natin, yung color combination, yung nag-complement yung kulay ng gawa ko sa gawa mo. And honestly, gusto ko yung design mo dyan, yung bulaklak na yan. And eto, Parang mountain siya, actually. Ito, explanation itong artwork ko is, it's like yung kung saan nagsimula yung bilang, kasi ako parang this is an expression of myself bilang baguhang artist. Nagsimula ako dito na medyo plain pa lang yung aking parang kasi yung journey ko as an artist is very experimental. Yan, mula ako dito manipis pa and then pakapal na yung pintura ko. It means na yun yung because of many times na nagpa-practice ako, nagre-research,
yun, kumakapal na yung aking pintura. Ibig sabihin nun, na-add on na yung aking nalalaman. Kaya pataas siya kasi yung knowledge ko or expression ko bilang artist ay nag-i-improve. So, para tapos yung na yung bigang sunrise, yeah, yung Oh, June, yeah, yeah, the success. So, success na siya, mga friends. Thank you so much talaga Yeah. for this. And I'm going to give you this piece Yeah. sa'yo. Mag-exchange Actually, gift tayo. exchange tayo. Ayan. Yeah. Thank you so much. I hope you will keep that. Thank you And I really din, keep yeah. this sa aking collections ng aking mga Yes. art pieces ng mga kaibigan kong artist. Yeah. So, ang Thank you. gagawin Cute. lang namin, isa-sign lang namin. Magsa-sign kami both. And then, that's it. Yun lang. So, it's so fun talaga. First, challenge to sa vlog ko. Pero, it was fun, no? Oo. And I want to do this again pagka we have a chance pa na Yeah. magsama, Miss Rema. And thank you Yes. so much at nakasama kita sa iyong vlog na ito. And you gave me a chance na ma-express ko yung sarili ko bilang artist at baguang artist. Yes. Thank you din po. Sana po ay na-inspire po kayo sa kwento ni Au. And if you do like this video, please click the like button. And if you're here in my channel for the first time, please subscribe. And also click the bell button so you'll be notified of future videos from me. Again, my name is Rema. And I also have other interviews with other artists in my channel. And you can check my channel out to see them. And I hope to see you again in my next art space. Bye! Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Nasugbu. Sana po ay na-inspire po kayo sa kwento ni Au at ma-inspire din kayo magsimula ng inyong and if you're here in my channel for the first time, please click subscribe.